Una sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Mas maraming Pilipino pabor na imbestigahan ng International Criminal Court ang drug-related killings ng nagdaang administrasyon. Kampo ni dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. naghahanap na ng paraan upang mabaligtad ang kautusan ng korte na kanselahin ang pasaporte ng dating mambabatas. Mahigit 200 garbage collector sa Quezon City tinanggal umano at hindi pinasahod ng agency. Ikatlong Philippine-US Joint Maritime Activity sa West Philippine Sea naging matagumpay. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources walang nakitang umaaligid na Chinese vessels nang magsagawa ng resupply mission sa Rossel Reef. Magandang balita para sa mga motorista. Makalipas ang 5 magkakasunod na oil price hike, magpapatupad naman ng rollback ang mga kumpanya na langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil company, maaring bumaba ng nasa 20 hanggang 30 sentimos kada litro ang presyo ng kada litro ng diesel, habang posible rin ang rollback sa presyo ng gasolina na maaaring umabot ng 60 hanggang 80 sentimos. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang dahilan ng rollback ay maaaring bunsod ng pagtaas ng oil production sa Estados Unidos na sinabayan ng pagbaba ng demand. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga kumpanya na langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, February 13. Tumaas ang public approval sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa drug-related killings na nangyayari sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay ito sa December 2023 survey ng Social Weather Stations. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tila dumadami ang mga Pilipinong sumasang-ayon na sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng mga nasawi sa anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa December 2023 survey ng Social Weather Stations o SWS, lumabas na 25% ang matindi ang pagsang-ayon na dapat imbestigahan ng ICC ang drug-related killings. 28% naman ang somewhat approve o medyo sang-ayon. Mas mataas ito kumpara sa March 2023 survey. Batay sa Makabayan Bloc lawmakers, malinaw ang pulso ng bayan sa issue. Ibig sabihin po, nag-iiba na ang configuration ng mga nagaganap ngayon. Mas ngayon, nakabukas ang taong bayan na papanagutin itong gumawa ng isang polisiya na nagresulta ng napakaraming pagpatay. Ayon naman sa dating presidential spokesperson ni former President Duterte na si Attorney Harry Roque, marami pa ring taga-suporta ang kampo ng mga Duterte at hindi papayag na maaresto ito ng ICC. Ito, posibilidad pa lang. Pero nakita nyo na ang dami nagkomento sa internet na hindi nila papayagang maaresto ang mga Duterte. Samantala, tinuligsa naman ng Philippine National Police sa pahayag na hindi nito ipatutupad ang posibleng ICC arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte. Inaakusahan ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na double standards ang PNP. Gigil na gigil sila ng mga aresto kahit walang warrant na hawak mula sa korte pag mga ordinaryong tao. Pero pagdating kay Rodrigo Duterte, kahit pa may warrant na lumabas, hindi raw sila kikilos. Ibig sabihin, mas loyal ang PNP sa mga nasa pwesto na nagpapalaman sa kanila ng pera kaysa sa tungkulin nila. Ngayon naman, may filmmaker si Jade Castro na nakakulong pa rin kahit walang warrant at walang ebidensya laban sa kanya. Doon po natin nakikita ang double standards. Wala pang tugon ng PNP tungkol sa partikular na issue, subalit ang paninindigan nito, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Yes,
Because there is already a question of jurisdiction kasi nga ito ay sa tingin natin ay panghihimasok sa sovereignty ng ating bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na pain lamang ang isinusulong na pang-amyenda sa economic provisions ng saligang batas at magbibigay daan kinalaunan sa political amendments. Samantala, ayon naman kay Speaker Martin Romualdez na hindi nito ina-advokasya ang political amendments. Nagbabalik si Rosilicos. Nanindigan sa pagtutol sa charter change o CHA ang Makabayan Bloc lawmakers. Bukod sa hindi ito napapanahon dahil maraming krisis na kinakaharap ang bansa, iginiit ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na pain lamang ang isinusulong na economic CHA at magbibigay daan umano kinalaunan sa political amendments. Ito ay matapos igiit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang planong pag-amyenda sa konstitusyon ay lilimitahan lamang sa economic provisions nito. Parang pain lang sa taong bayan itong sinasabing na economic CHA. But later on, yung mga political interest, yung pagpapalawig ng termino, pagbubukas doon sa mga talagang yung mga crony at saka kinakatigan ng mga foreign investors. Kasalukuyang dinidinig sa Senado ang resolution of both houses number 6 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng saligang batas. Para sa Makabayan Bloc lawmakers, pansariling interes lang umano ang itinutulak na CHA. Ang sabi, economic CHA lang ang pag-uusapan sa Senado. Pero with all due respect, bakit may mga senador na nagbabanggit ng political CHA recently? At may isa pang pro-CHA resource person na nagtulak ng political CHA sa Senate hearing na nagaganap for economic CHA lang daw. Patunay ito na may mga kampo talaga na hindi lang economic CHA ang motibo. Sa February 25, magsasagawa ng National Day of Protest ang iba't ibang grupo laban sa pinagdedebatihang charter change. Samantala, si House Speaker Martin Romualdez muling binigyang diin na hindi nito inaadvokasya ang political amendments sa 1987 Constitution. Para rin sa ikauunlad ng ekonomiya ang economic CHA, ayon pa sa isang House leader. Layunin nating buksan ang ating ekonomiya sa mas maraming oportunidad na mag-aangat sa buhay ng bawat Pilipino. Nananalig tayo na sa pamamagitan ng pag-amyenda sa mga restriktibong provision na ito, magiging mas kaakit-akit tayo sa mga dayuhang mamumuhunan na magdadala ng mas maraming trabaho, dagdag na teknolohiya at higit sa kaunlaran ng ating bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. All set na ang Commission on Elections para sa muling pagbubukas ng voter registration sa Lunes, February 12. Ang lahat ng COMELEC offices ay magdaraos ng iba't ibang activities para rin sa selebrasyon ng National Voters Day at mahikayat ang mga botante na magparehistro. Magpunta lamang sa pinakamalapit na opisina ng election officer sa inyong lugar para magpatala. Pwede rin sa satellite o mall registration sites at maging sa Register Anywhere program sites. Nauna nang sinabi ng COMELEC na aabot sa nasa 170 na mga mall sa buong bansa ang kaisa sa kanilang Register Anywhere project kung saan maaring magparehistro ang ating mga kababayan kahit saang lugar pa sila nakatala. Ang mga magpaparehistro sa Lunes ay kinakailangan na magdala ng isang government-issued ID na mayroong pirma. Ilan sa mga halimbawa nito ang National ID, Postal, PWD IDs, Student ID, Senior Citizens ID, Passport, SSS, NBI, Driver's License at iba pang uri ng government IDs. Kung walang government ID, maaaring kumuha ng barangay certification basta't ito ay mayroong pangalan, larawan, address, birthday at pirma ng magpaparehistro. Hindi naman tatanggapin ng COMELEC ang company o employee's ID. Isasagawa ang voter registration mula Lunes hanggang Sabado
kabilang na ang holidays. Mag-uumpisa ang pagpaparehistro ng February 12 at tatagal hanggang sa September 30, 2024. Iginiit ang abogado ni expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. na hindi pa pinal ang kautusang inilabas ng korte sa Maynila na agarang pagkansela ng pasaporte ng dating kongresista. Ito ang balita ni Dante Amento. Kinumpirma kahapon ng Department of Justice o DOJ na ipinag-uutos na ng Manila Regional Trial Court Branch 51 sa Department of Foreign Affairs ang pagkansela sa passport ni expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Sa gitna ito ng mga kasong murder na isinampa laban sa napatalsik na kongresista kaugnay ng paggamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo at iba pa noong nakaraang taon at ng pagdeklara sa kanya ng pamahalaan bilang terorista. Ngunit binigyang diin ng kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio na hindi pa pinal ang ipinag-utos na kanselasyon ng pasaporte ng kanyang kliyente habang humahanap na sila ng mga legal na paraan para mabaliktad ang inilabas na desisyon ng korte. Kinwestiyon naman ito ang pahayag ni Justice Secretary Crispin Boyeng Rimulya na tila nagsasabing convicted na si Teves. Naniniwala si Topacio na hindi ito dapat isipin ng kalihim dahil wala umanong koneksyon ang kanselasyon ng pasaporte na magpapatunay kung totoong terorista o guilty sa mga kaso ang dating kongresista. Samantala, inatasan naman ng korte ang National Bureau of Investigation o NBI na gawin ang lahat para maibalik si Teves sa Pilipinas. Ayon sa Manila Regional Trial Court, bagamat ginarantihan ng saligang batas ang right to travel o makabiyahe, hindi naman ito absolute at mayroon pa rin itong restrictions. Binigyang diin ng korte ang tindi ng mga kasong murder na isinampa kay Teves at ang pagdeklara sa kanya ng gobyerno bilang terorista para pagbigyan ang hiling na kansilahin ang pasaporte ng dating mambabatas. Ayon naman kay Justice Secretary Crispin Rimulya, nananatili ang paghahanap ng hustisya at hindi nila papayagan ang mga individual na nakasuhan ng karumaldumal na krimen na takasan ang proseso ng batas. Nananatili pa ring malaya sa ngayon si Teves na sinasabing huling nakita sa bansang Timor-Leste. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging matagumpay ang isinagawang ikatlong maritime cooperation activity ng Armed Forces of the Philippines at ng United States Indo-Pacific Command. Layon pa rin ang bilateral activity na mapaigting ang commitment ng Pilipinas at ng Amerika sa pagpapanatili ng security at stability sa Indo-Pacific region. Lumahok sa nasabing maritime cooperation ang BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy. Gayon din ang kanilang AW-109 naval helicopter. Habang ginamit naman sa panig ng Estados Unidos ang USS Gabriel Giffords ng US Navy at ang MH-60S Seahawk helicopter. Kabilang sa mga activities na isinagawa ang passing at communication exercises. Gayon din ang division tactics, watch maneuver at photo exercise. Makatagumpay na nakapagsagawa ng resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR sa mga Pilipinong mangingisda sa Iroquois o Rosal Reef na nasa West Philippine Sea. Ayon sa BIFAR, wala silang namataang Chinese vessels na umaligid sa lugar nang magsagawa sila ng misyon noong February 5. Hindi rin umano nakatanggap ng radio challenges ang eroplano na nagbigay ng air cover sa grupo. Nasa 16 na Filipino boats sa lugar ang nahatira ng BIFAR ng pagkain, krudo at iba pang supply. Ilan sa mga bagong labas na electric at hybrid cars ang tampok ngayong linggo sa Manibela. Alamin natin ang mga natatanging features ng mga sasakyang tinaguriang Car of Tomorrow. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Welcome mga kamanibela, nandito nga tayo ngayon sa Autofocus Test Drive Festival at isa sa gusto naming ipasilip sa inyo ang kagandahan nitong new Nissan Almera. Tara! Isa nga sa ipinagmamalaki ng Nissan Almera ay ang SOS button para sa Nissan Emergency Support Center. Yan.
Ang kagandahan ng SOS, pag nasa anumang sitwasyon ka, nasa emergency ka, ang pinakamagandang advantage nito, kung lobat man ng cellphone mo, o wala ka ng ibang siyempre una, panalangin sa Diyos. Pangalawa, ang SOS, pag pinindot mo to, merong tayong sasagot na parang call center ng Nissan para matulungan ka. Ganun siya kaganda. Pangalawa sa kaabang-abang ding hybrid SUV ay ang DF-SK E5M2 na hindi rin magpapahuli sa advanced features at technology. For the highlight features, this one has a 360-degree camera. It has 6 airbags, 12-inch display for their infotainment, and then 7-inch display for the instrument cluster. Kapansin-pansin din ang futuristic front face, distinctive taillights at illuminated E-logo ng E5M2. At kung hanap nyo naman ay fully electric cars, dalawang modelo naman ang alok ng Hyundai, ang Ioniq 5 at 6. Ayan, so ito naman po yung interior natin ni Ioniq 6. As you can see, yan. At 62% battery, meron po tayong 297 kilometers pa na remaining range. Yes, and then 360 cam din po tayo for Ioniq 6 natin. So, ayan po siya. So, talagang in terms of safety features din, kompletong-kompleto. Same din po, blind spot view monitor and assistance system. Ramdam ko din ang malaking kaibahan ng electric vehicles pagdating sa instant power nito. Of course, and po, being an EV, pag inapakan mo, talagang... Dahil malakas ang at torque mga Sorry. So, being an EV po, yun nga, when you need the power, instant torque talaga siya. Ibibigay niya talaga sa'yo. Hindi ka naman nag-advise. Sorry. Mapapanood ang lahat ng ito sa Manibela ngayong linggo, alas 8:30 ng umaga, dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood sa UNTV News and Rescue YouTube channel at Manibela Facebook page. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inihain sa Senado ang isang panukalang batas para magpataw ng multa na lamang sa mga mamamahayag, kumpanya ng media o sinumang mapapatunayang nagkasala ng libelo. Binigyang diin ni Senador Jinggoy Estrada sa inihaing Senate Bill 2521 na ang kasalukuyang pagtanggap sa libelo bilang isang krimen ay hindi na umano nakatutulong at nagdudulot pa ng malubhang banta sa kalayaan ng pamamahayag. Sa ilalim ng panukala, inirekomenda na ang pagkakasala sa libelo sa pamamagitan ng pagsulat, paglilimbag, pagsasaimpapawid sa radyo, cinematographic exhibition o iba pang katulad na paraan ay papatawan na lamang ng multa na nagkakahalaga ng 10,000 hanggang 30,000 pesos. Isinusulong din ng mambabatas ang multang nagkakahalaga ng 5,000 hanggang 15,000 pesos para sa sinumang magbibigay ng malisyosong balita o pahayag laban sa isang individual o sa kanyang mga kaanak. May plano ba kayong maging isang content creator o gusto mo pang mapaunlad ang inyong kaalaman sa larangan na ito? May inaalok na kurso ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para dito. Kaugnay nito, hinimok ng TESDA mga training centers na mag-alok ng content creation courses. Ito ang balita ni Jed Neresina. Isa itong opportunity para sa mga tao creative tulad ko at mahilig sa social media at entertainment. Isang oportunidad. Ganito nakikita ng content creator na si Mariela Dalauta ang content creation course ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Maganda ito ayon sa kanya dahil hindi nilang basta-basta nagagamit social media bilang libangan, kundi isa na ring maaaring pagkakitaan. Through social media kasi ngayon, uso na ngayon, and hindi lang siya basta-basta gumamit ka lang ng social media, but at the same time you're earning and also reaching a lot of people. Kaugnay nito, hinimok ng TESDA ang iba't ibang training center na mag-alok ng mga kurso tungkol sa content creation.
Ayon kay TESDA Secretary Suharto T. Mangudadatu, bumuo ang ahensya ng Level 3 Competency Standard on Content Creation para sa social media na maaaring gamitin ng mga institusyon sa paghahanda sa nasabing programa. Ang inihandang standards ay binuo ng TESDA, katulong ang kapisanan ng Social Media Broadcaster ng Pilipinas Incorporated. Ayon kay Mangudadatu, kinakailangan maging well-equipped ang mga content creator pagdating sa mga kailangan nila para mabuo ang kanilang makabuluhang contents. I expect na mas matututunan ng mga content creator effective social media content, yung paano pamahasa yung creativity and yung skills on how to engage audience pa sa mga contents na kine-create ng mga content creators. Umaasa si Mariela na sa pamamagitan nito, mas magiging matagumpay ang mga gaya niyang content creators sa iba't ibang social media platforms. Siguro makakatulong pa ito na mas maging successful yung mga contents ko as a creator sa social media. Kahit anong platform siguro, for example, like TikTok or Instagram, makakatulong ito na mas maka-engage pa ng mga audience and mas quality yung mga contents ko. Sa mga interesadong mag-enroll sa content creation course ng TESDA, ihanda ang inyong PSA birth certificate, high school o college diploma, certified true copy of official transcript of records of Form 137, certificate of good moral character o GMRC, at 1x1 o 2x2 picture. Para sa karagdagang detalye, maaaring bisitahin ang official website ng TESDA. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umakit na sa 151 million pesos ang naging pinsala sa agrikultura bunsod ng El Nino sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, pinakamalaking naapektuhan ng weather phenomenon na ito ay ang mga taniman ng palay at mais. Sinabi ni DA spokesperson Ariel de Mesa, hindi pa naman ito gaanong kalaki, ngunit hanggat maaari ay nais nilang wag nang maging masyadong malala ang epekto ng tagtuyot. Tiniyak naman ang ahensya na may ginagawa na silang mga hakbang upang hindi na masyadong lumawak pa ang damage ng El Nino. Magsasanib puwersa ang Department of Environment and Natural Resources at ang National Aeronautics and Space Administration o NASA ng Amerika para suriin ang kalidad ng hangin sa Pilipinas. Lain ng hakbang na makabuo ng mga pag-aaral at mga hakbang kung papaano mapagbubuti ang air quality sa bansa at labanan ng climate change. Gamit ang mga makabagong equipment sa loob ng isang surveillance plane, susuriin ng mga eksperto ang kalidad ng hangin sa Metro Manila at iba pang kalapit na lugar. Bukod sa foreign experts, kasama rin sa gagawing surveillance ang ilang scientist at mga eksperto mula sa Pilipinas. Isasagawa ang pagsusuri sa air quality ng Pilipinas simula po bukas sa February 11 hanggang sa February 15. Humihingi ng tulong sa pamahalaan ng nasa 200 palero o garbage collector at garbage truck drivers sa Quezon City na tinanggal umano sa trabaho matapos magreklamo sa pagtrato ng pinagtatrabahuhang agency. Bukod sa wala sa minimum wage ang kanilang sahod, wala rin silang natatanggap na benepisyo at sobra-sobra pa umano ang oras ng trabaho. Ang iba naman ay tinanggal ng kumpanya matapos maaksidente o magkasakit habang nasa trabaho. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Kasi di po talaga nagagalaw yan, sir. Hindi niyang maangat to. Masakit po talaga yan. Nagpapalawagan ko, bayaran po niya asawa ko. Kasi binaliwala po talaga nila yan. Maglimang buwan na po. Wala silang binibigay. Napahagulgul na lamang si Randy, garbage truck driver, nang maalala ang kanyang sinapit habang nangongolekta sila ng basura sa Quezon City. 5 buwan na ang nakalilipas. Na-stroke kasi ito habang nagmamaneho ng truck ng basura. Agad naman itong naitakbo sa hospital at naagapan.
pero hindi na niya maigalaw ang kanyang kaliwang kamay. Ang masakit pa para sa kanilang mag-asawa, hanggang ngayon, wala pa siyang natatanggap na benepisyo mula sa pinagtatrabahuang agency na International Swims Incorporated. Sinabi ko po sa kanila, ang sabi nila, ang sagot lang daw, ang babayaran na po nila yung nagastos namin. Yung pagkaano niya, sabi ko, paano po yan, ma'am, na paano po yung panggastos namin, may mga anak kami. Dapat yun po, tuloy po yung sahod niya kasi yung duty po. Saan po kami kukuha ng panggastos? Ginanyan ko po, hindi po nila sagot daw. Yun lang po ang sabi nila sa akin. Si Jmar naman, nawala ng balanse habang nasa itaas ng garbage truck kaya nalaglag at nabali ang isang paa. Kinailangan lagyan ito ng bakal para makalakad siyang muli. Lumapit din ito sa kumpanya pero wala rin itong nakuha kahit nakapagpasa ng mga papeles na hinihingi nila. Inalok siya ng kumpanya ng 5,000 piso para sa settlement pero hindi siya pumayag. Sa bandang huli, sabi po sa amin ng HR, aariglohin daw po. Tapos bibigyan lang po ako ng 5,000, wala na daw po akong habol. Quits na po kami. Tsaka wala, ang pinipilit po nila sa amin is voluntary lang po talaga kami. Kaya wala po silang pakialam sa amin. Nasawi naman ang anak ni Aling Sonaya na si Roy dahil sa komplikasyon. Natusok kasi ng stick ang kamay ng kanyang anak habang nangongolekta ng basura. Naimpeksyon at lumala ang sugat at naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Masama din ang loob ni Aling Sonaya sa kumpanya dahil wala silang naitulong hanggang mailibing ang kanyang anak. Lumapit po kami sa kanila, nangingi kami ng panggamot. Ang ginawa po nila, bumili silang amoxicillin, pinamik. Tapos po, namagana yung kamay niya, sinugod namin ng ospital. Nangingi po kami ng tulong sa kanila. Ang sabi po sa amin, manghiram daw po kami ng pera. At iriripan na lang daw po. Wala naman po kami mahirapan dahil wala naman po trabaho. Ayan po, hanggang sa namatay siya sa trabaho niya na yan, na walang nakatulong. Hindi kami natulungan ng swing. Ilan lamang sila sa mahigit 200 palero o garbage collector at garbage truck driver ng International Solid Waste Integrated Management Specialists Incorporated na kinontrata ng Quezon City LGU para mangolekta ng basura sa lungsod. Idinaraing din nila ang mababang pasahod na nasa 300 piso lamang para sa 2 biyahe sa maghapon. Kahit na kadalasan nila 12 hanggang 15 oras ang kanilang trabaho. Wala rin umano silang natatanggap na kahit anong benepisyo. Opo sir, wala po talaga. Yan po ang pinaglalaban namin. Mababa pong pasahod, 150 lang po. Pangalawa, volunteer. Pangatlo, wala pong benepisyo. Yun ang po ang aming pinaglalaban. Kasi nga po, wala po silang ibinibigay na benefit sa amin. Yung sumusobra po kami sa oras. Tapos kapag na-aksidente ka po, binabaliwala ng mga nasa opisina namin. Kaya lumapit po kami sa nakakataas para humingi ng tulong. Opo, umiiwas sila sa bayarin. Kung sakaling ma-aksidente ka, wala silang babayaran kasi volunteer ka lang. Halos 1 buwan na silang hindi nakakapagtrabaho dahil tinanggal na sila ng kumpanya mula nang magreklamo sila sa hindi maayos na pagtrato. Panawagan nila sa pamahalaan. Sana naman matulungan kami sa matapos na yung problema namin para lahat kami ay makapagtrabaho kahit sa ibang lugar, kahit hindi na sa kumpanya ng iSwim. Sinubukan naming kuhanan ng panig ang International Solid Waste Integrated Management Specialists Incorporated pero wala daw ang operations manager nila at walang gustong humarap sa amin. Nagbigay naman ng ayuda sa mga palero ang Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng AIX o Assistance to Individual in Crisis Situation. Tig 5,000 piso ang naipamahagi sa kanila kahapon. Although beyond po sa amin yung siguro resolution at ibang sabihin na natin pang mga intervention when it comes to their labor dispute, but then tayo po rito sa utos po ng ating kalihim Secretary Rex Gatchalian, we can initially give them assistance, yung stopgap mechanism natin, itong assistance to individuals in crisis situation. Nang sa ganon, kahit pa paano maibsan yung pinagdaraanan nila. Kasi I believe yung iba sa kanila ay mga nagkakasakit na, yung iba sa kanila ay hindi na yata sumisweldo. So kahit pa paano po, matustusan natin yung kanilang pangangailangan sa pangaraw-araw. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Energy Regulatory Commission o ERC na hindi makukuha ng Palawan Electric Cooperative o PALECO ang hiling nitong subsidiya sa kuryente. Ayon sa ahensya, batay sa ipinatutupad na policy ng Department of Energy, hindi maaaring bigyan ng kahit anong uri ng subsidiya ang isang electric cooperative kung pumasok ito sa Emergency Power Supply Agreement na hindi sa ilalim sa competitive selection process. Iginiit naman ng PALECO na sinimulan nila ang pagdaan sa nasabing proseso noong 2018 pa. Ayon kay PALECO General Manager Res Contrivida, mahalaga umano ang subsidiya na hinihiling nila sa Kongreso para masigurong abot kaya ang presyo ng kuryente sa nasasakupang komunidad sa Palawan. Nasa 300 displaced overseas Filipino workers mula Saudi Arabia ang inasahang makatatanggap na ng kanilang back pay mula sa Saudi government. Ayon sa Department of Migrant Workers, due for clearing na ang mga cheque nito sa mga darating na linggo. Sinabi ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, simula pa lang ito ng proseso ng pamamahagi ng cheque at encashment ng mga claimant. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsimula na ang pagbabayad sa nasa 1,500 OFW noong Enero. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ang pakikisa ng Pilipinas sa United Kingdom sa pananalangin para sa mabilis na paggaling ni King Charles III na na-diagnose na mayroong cancer. Sa kanyang official X account, sinabi ng Pangulo ang kanyang taus-pusong pagsuporta sa hari at kay Queen Camilla para sa mabilis at kompletong pagbuti ng kalusugan nito. Ipinahayag ng Buckingham Palace ang pagkakadiagnose sa cancer ng 75 anyos na monarch noong Lunes. Natuklasan ang cancer ng hari habang siya ay nasa kanyang kamakailang pagpapagamot para sa paglaki ng kanyang prostata. Kabilang si Pangulong Marcos at ang unang ginang Lisa Araneta Marcos sa mga inanyayahan na dumalo sa koronasyon ni King Charles III noong Mayo ng nakaraang taon. Minamadali ng Icelanders ang pagkukumpuni sa mga napinsalang hot water pipes bunsod ng pangatlong volcanic eruption sa loob ng 2 buwan. Batay sa utility company na HS Orca, hanggang gabi ipinagpatuloy ang pagsasaayos sa naapektuhang network. Tinatayang 15 million cubic meters ng lava ang dumadaloy sa unang 7 oras ng pag-alboruto ng bulkan. Batay naman sa mga eksperto sa Icelandic Meteorological Office o IMO, humupa na ang volcanic activity araw ng Biyernes, February 9. Kinundina ng White House ang isang ulat mula sa isang Department of Justice Special Counsel na nagmumungkahing nakararanas ng memory lapses o pagiging makakalimutin si US President Joe Biden. Tinawag naman ni Vice President Kamala Harris ang ulat na malinaw na pamumulitika. Ang ulat ay mula kay Special Counsel Robert Hur, isang dating US Attorney sa Maryland sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Donald Trump. Ayon kay Hur, pinili na nitong wag maghain ng reklamo o naghain ng kriminal na kaso matapos ang 15 buwang investigasyon kaugnay ng paghawak ni Biden ng classified documents ng vice-presidente pa ito at mahihirapang i-convict dahil sa pagiging matanda nito at pagiging ulyanin umano. Bunsod nito, naging mainit na usapin muli ang edad ni Biden na 81 years old na at nais muling tumakbong Chief Executive ng Estados Unidos. Comments were made in that report about that, obviously about his memory that we don't believe lives in reality. I dispute that the characterizations about his memory that were in the report are accurate because they're not.
Ang mga mata ay mahalagang parte ng katawan ng tao. At kapag napabayaan ang katarata sa mata, ay maaari itong humantong sa pagkabulag. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Cataract basically is nagkakaroon ng paglalabo yung lens, yung natural lens natin sa loob ng mata. At ito ay nangyayari sa lahat ng tao. Ang ating mga mata ay napakahalagang bahagi ng sensory organ ng tao dahil ito ang nagsisilbing physical na gabay sa araw-araw nating pagkilos. Subalit marami sa ating mga kababayan ang nakararanas ng pagkabulag. Katunayan, ayon sa datos ng World Health Organization, umabot na sa mahigit 70 milyong tao sa mundo ang nabulag at ito ay dahil sa mga napabayaang katarata sa mata. Sometimes, no, kapag pinalala natin ang pinalala o yung tinatawag na nahihinog yung cataract, yung lens sa loob natin from becoming crystal clear, umiitim, namumuti hanggang wala ka nang makita. Payo ng mga doktor, regular na magpatingin at huwag matakot. Kung may anumang pagbabago sa ating mga paningin, mainam na ito ay mabigyan ng agarang aksyon upang mapanatiling maayos ang mga ito at makaiwas sa tuluyang pagkabulag. Huwag kayong matakot magpatingin sa doktor sa mata kasi doon lang natin makikita kung nagkakaroon tayo ng issue sa ating mga mata. No? Kasi yung iba sa maagang stages, wala tayong nararamdaman. So pinakamaganda, regular check-up lang po. Alamin ang iba pang detalye ukol sa katarata. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa ikalawang araw na ngayon ang pagtuturo ng UNTV News and Rescue sa ilang mga mag-aaral sa pinakamalaking pampublikong paaralan sa Baguio City. Kahapon ay tinuro sa kanila ang proper management ng controlled bleeding, splinting at iba pa. Para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero mula sa Baguio City Live. Grace, ano-ano naman ang itinuturo ng UNTV trainers at EMR sa mga mag-aaral dyan sa Baguio City National High School ngayong araw? Yes, Bernard, magandang tanghali. Ang isa nga sa itinuro ngayong araw ng UNTV Rescue Trainers ay ang proper management naman sa basic life support gaya ng foreign body airway o FBAO at ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Ang isang sanhi ng pagkamatay ng mga Pinoy ay ang sakit sa puso. Ayon sa Philippine Heart Association, 2 sa bawat 10 Pilipino ang pwedeng magkaroon ng cardiac arrest. Nangyayari ang cardiac arrest kapag biglang huminto ang pagtibok ng puso at dahil dito humihinto rin ang pagdaloy ng dugo patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isa itong delikadong sitwasyon na kung hindi matutugunan sa lalong madaling panahon ay maaaring ikamatay sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya naman ang pamunuan ng Baguio City National High School ay humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue upang magsagawa ng 2 araw na first aid treatment at basic life support gaya ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Kasi napansin namin na maraming mga cases na ang mga estudyante ay willing tumulong talaga sa pagkandak ng first aid, lalo na yung mga nahihilo during flag raising ceremony. But then they do not know the basic protocols in doing that, in handling those cases. Ayon pa kay Fen Murog, mahalaga na bawat estudyante ay marunong ng basic life support o cardiopulmonary resuscitation upang makapagsalba ng buhay, lalo na sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Dito ay itinuro sa kanila ang tamang bilang at tamang diin at tamang pagko-compress sa puso para sa cardiac arrest o respiratory arrest habang wala pa sa pagamutan ang pasyente na nangangailangan ng agarang tulong.
cardiac arrest na commonly doon po nagpapanik yung mga tao, and mostly po ng mga tao is hindi po nila alam mag-CPR and yung tamang position po ng pagpapahiga ganun. Kasi po yung iba po pag nahimatay po yung na CPR po nila is hindi po nila alam paano ipahiga and mas madadagdagan lang po yung damage. Matapos ang demonstration ay isa-isang nagbigay ng CPR ang mga participant at sinukat ang kanilang kakayanan base sa kanilang natutunan sa lecture at pagdating sa demo. Bernard, nagpabot naman ng pasasalamat ang mga guro at estudyante sa pamunuan ng UNTV News and Rescue sa pagkakataong maibahagi sa kanilang kaalaman. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Sa nalalapit na pagtatapos ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 10, nasa must-win situation ang Senate Defenders laban sa NHA Homemasters sa kanilang bakbakan bukas sa Paco Arena alas 3 ng hapon. Nasa ika-8 pwesto ngayon ang Defenders na may tig 5 panalo at talo, habang ang NHA naman ay may 7-3 win-loss record ay nasa ika-2 pwesto at kinakailangan ring manalo para lumaki ang tsansa nila na makuha ang automatic ticket sa semifinals. Sa second game ay nasa kaparehong sitwasyon din ng GSIS Furies. Tulad ng Senado, may tig 5 panalo at talo ang GSIS na nasa ika-7 pwesto. Kailangan nila ang manalo sa number 3 team AFP Cavaliers para makaabante sa next round sa liga. Habang ang AFP naman na may 7-3 win-loss record ay naghahabol din ng panalo para makuha ang semifinal slot. Mapapanood pa rin ng live ang doubleheader ng UNTV Cup Season 10 eliminations sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Ilang kawani ng Kamara nakatanggap umano ng banta sa seguridad. Cyber attack sa website ng Kamara umigting din. Hindi namin alam, basta sinasabi lang na baka bombahin tong House of Representatives, mga ganun. But as I've said, we take all this threat seriously. So kaya we have taken special precaution ngayon. Resolusyon na layong amyendahan ang ilang economic provisions ng saligang batas sinimulan ng dinggin ng Senado. Mga senador hindi magpapadala sa anumang pressure kaugnay ng anumang deadline sa pagpasa ng resolution at both houses number 6. We will not be falling into a trap on any deadline because to discuss such an important matter needs time. It needs study. It cannot be rushed like any regular bill that is just approved without thinking. Representative Franz Castro dumulog sa Department of Justice upang hilingin na baligtarin ang pagdismiss ng piskal sa kanyang reklamong grave threats laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita ko talaga na napaka-unfair noong naging desisyon. No, hindi man lang binayaan muna na magkaroon ng trial para makita natin talaga yung katotohanan. PBOX wala pang nakikitang indikasyon para itaas ang alerto sa Mayon Volcano. Phreatic eruptions ng Mount Mayon asahang mauulit pa. Sa ngayon po, wala kami nakita indication na nag-escalate or tumataas yung level of activity ng Mayon Volcano. Pagtaas ng presyo ng bigas bumilis ngayong Enero kahit na bumaba ang inflation rate ng bansa. Una, dito sa ating trade data, kung titingnan natin yung importation ng rice natin, ay mataas talaga yung presyo ng bigas sa world market.
Mga senador hinamon ng House Majority Leader na ihayag sa publiko ang tunay na posisyon sa usapin ng pag-amyenda sa saligang batas. This is my challenge now to all senators. Why don't you, 24, come out in the open? Sino ba yung pabor to amend the Constitution? Napaulat na pagpapaalis ng Chinese Coast Guard vessel sa barko ng PCG sa Scarborough Shoal hindi totoo ayon sa National Security Council. Una-una, walang katotohanan yung sinasabi ng China. No? Again, it's a figment of their imagination. Apollo Kibuloy, pinasabina na para dumalo sa pagdinig ng Kamara ukol sa mga reklamo at panukalang bawiin ang prangkisa ng SMNI. I would like to remind Attorney Tolentino to please advise your principal, Pastor Kibuloy, to attend the next hearing because this committee has already previously issued a subpoena. Failure on his part to appear during the next hearing, this committee might be constrained to issue a contempt order to him. So paki-advise na lang po para hindi na tayo dumating doon. Suporta sa modernization project sa Mindanao tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga ahensya ng gobyerno inatasan ng Pangulo na tapusin na ang lahat ng water projects. It is a strong reaffirmation of our commitment to develop the Davao region. It is a demonstration of our resolve to deliver what people in all regions deserve: a mass transportation system that can move commuters and commerce efficiently. Arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte maaring manggaling umano sa local court ayon kay Attorney Harry Roque. Office of the Solicitor General, wala pang natatanggap na impormasyon hinggil sa pag-aresto sa dating Pangulo. Yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masaserve sa kanya. PNP hindi isisilbi ang warrant of arrest ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling meron mang lumabas. They could issue a warrant of arrest to anyone, but yung enforcement is another thing. Pagdagsa na mapanganib na deepfakes habang papalapit ang eleksyon, ibinabala. Mas advanced lang po ngayon yung cognitive warfare because they can mimic actual personalities. This is the use of fake news or disinformation in order to shape the people's opinion. Nasa 700 overseas Filipino workers na kasama sa mga nawala ng trabaho sa Saudi noong 2015 at 2016 makatatanggap na ng kabayaran ngayong Pebrero. So around 700 checks still awaiting clearance at this stage, and of course, as I mentioned, there are still many who are yet to receive the checks, and we are again helping them along these lines and coordinating with the Saudi side along these lines. Panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, tiyak na mabibigo lamang ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Panukalang charter change, tiniyak na lilimitahan lamang sa economic provision ayon sa Presidente. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. Mga kongresista, para umanong binubuli ang mga senador dahil sa walang tigil na patutsada ayon kay Senator Sonny Angara. Di ba, pag binubuli ka na, hindi ka sasagot? Di ba naman pwede? Kaso ng sextortion sa bansa, patuloy na tumataas. Lalaking iniwan ng girlfriend, arestado dahil sa pananakot sa dating nobya. He recorded the sexual activities ng dalawa. So kaya nung makipaghiwalay na yung babae, ayaw nung lalaki. Ang ginawa niya, pinadala niya sa mga kakilala niya, and then pinadala niya din ito dun sa babae. Konsiderasyon sa pagpapatupad ng PUV franchise consolidation, muling iniapela. DOTR, iginiit na suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang PUV franchise consolidation. Why there is an obsession with the consolidation of franchises. At sa tingin ko, kung safety ang issue, mas maganda po kung individual ang prangkisa. Simple lang po. Agree po tayo, consolidated ang operations. Pero para sa akin, individual.
dapat ang prangkisa. Itong programa ay simulan noong 2017, ano? And I understand that hearings have been conducted since 2016, no? Ilang taon na po tayo kung nag-hearing tungkol dito sa ating PUB modernization program, no? Taas pasahe sa MRT3, target ng Department of Transportation na maipatupad sa second quarter ng 2024. Lahat nagtaas na, no? Ang kuryente, lahat. So sobrang napag-iwanan na rin ang fare ng railways, no? In fact, kahit na maaprubahan ang aming proposal, magiging mababa pa rin tayo actually kesa sa mga aircon buses. Sanggol at 3 taong gulang na babae nahukay ng buhay sa gumuhong lupa sa Davao de Oro. Mga nare-recover na bangkay sa landslide patuloy na nadaragdagan. Parang nakaakap sa kanya yung isang adult na female na hindi niya nanay. And then hindi ko lang po alam kung anong sitwasyon nung adult, no? Pero yung pong bata ay aside from dehydrated, opo. Ilang dating opisyal ng pamahalaan naniniwalang hindi seryoso si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pahayag na paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Digong iginiit naman na hindi labag sa konstitusyon ang kanyang panukala. So sinabi kong bugso ng damdamin niya kasi alam naman na merong hidwaan nangyayari ngayon sa pagitan ng kanilang mga puwersa. Alam mo, yung secession naman, frustration lang ni Presidente Duterte na ang gulo-gulo ng mga politiko ngayon sa Luzon. Diba? Apela ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa economic tsa-tsa, sana pakinggan ng Senado ayon sa House leaders. Sana ay makinig ang Senado sa panawagan ng ating Pangulo. At pagkansela ng passport ni expelled Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. ipinag-utos na ng korte. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 14 na nagsasabi, pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. At yan naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.